Parang awa nyo na. Rolex po ito. 5 milyon ang bili ko dito noon. Kahit 5,000 na lang, tanggapin nyo na. Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumagot sa kanya. Halos tumilapon si Jose sa basang semento nang itulak siya palabas ng guard. Ang mamahaling relo na kanina ay hawak niya ng mahigpit. Ngayon ay tumalsik sa putikan, kasabay ng pagguho ng huli niyang pag-asa. Wala na. Ito na ang dulo. Napaluhod si Jose sa gitna ng malakas na ulan. Ang tubig na pumapatak sa kanyang mukha ay humalo sa mainit na luhang hindi na niya mapigilan. Dati, ang ulan ay pinapanood lang niya mula sa bintana ng kanyang penthouse habang humihigop ng mamahaling kape. Ngayon, ito na ang kanyang bubong, ang kanyang kumot at ang kanyang kalaban. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa isang sulok ng sarado ng tindahan, nakasilong ang 4 na batang babae. Magkakamukha. Pare-pareho ang suot na bestida na dating kulay rosas pero ngayon ay kulay abo na dahil sa dumi. Ang kanyang 4 na prinsesa, sina Angela, Bea, Clara at Diane, nakatingin sila sa kanya. Hindi sila umiiyak at mas masakit iyon para kay Jose. Ang mga mata nila ay puno ng takot at kalituhan. Para bang tinatanong nila kung bakit ang kanilang Papa King ay nakaluhod sa putik at tinataboy na parang aso. Tumayo si Jose. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa gutom. 2 araw na siyang hindi kumakain para lang may maisubo sa ang mga bata. Pero kulang pa rin. Pinulot niya ang relo sa putikan. Basag na ang salamin nito. Walang halaga. Parang siya. Lumapit siya sa mga bata. Pilit niyang ngumiti. Kahit na ang gusto lang niya ay sumigaw. Papa, mahinang tawag ni Angela. Siya ang panganay sa 4. Kahit ilang minuto lang ang pagitan. Siya rin ang pinakamatampuhin. Pero ngayon, namumutla ang kanyang mga labi. Papa, gutom na po ako. Masakit po ang tiyan ko. Parang sinaksak ng kutsilyo ang dibdib ni Jose. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga anak. Hinawakan niya ang malalamig nilang kamay. Konting tiis na lang, babies. Bulong niya, kahit alam niyang kasinungalingan yon. May hinihintay lang si Papa na friend. Pagdating niya, kakain tayo ng chicken. Di ba favorite niyo yon? Chicken! Ulit ni Bea. Ang mga mata ay biglang nagkislap saglit bago muling nanlabo sa antok. Kailangan nilang umalis dito. Bawal tumambay sa harap ng pawn shop. Halina kayo, sabi ni Jose. Hinubad niya ang kanyang basang-basa na coat at itinakip sa ulo ng 4 na bata. Parang isang maliit na tent para protektahan sila sa ulan. Naglakad sila. Bawat hakbang ay parang may hila-hilang kadena sa bigat. Ang kalsada ay puno ng mga sasakyan, mga ilaw ng headlights na bumubulag sa kanila, mga tao na nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang pamilya, sa kani-kanilang mainit na hapagkainan. Walang tumitingin sa kanila, o kung meron man, nandidiri ang mga ito. Si Jose Reyes, ang dating CEO na nasa cover ng mga business magazine, ay isa na ngayong anino sa gilid ng kalsada na iniiwasan ng lahat. Biglang tumigil sa paglakad si Diane at Clara. Umiiyak na sila. Papa, pagod na po ako. Buhat! Tumingin si Jose sa paligid. Walang masisilungan, walang bench, walang kahit ano. Ang mundo ay naging isang malupit at saradong kwarto. Sige, sige, sabi ni Jose. Ang boses ay garalgal. Sino ang magpapabuhat? 4 na maliliit na kamay ang tumaas. Napapikit si Jose. Gusto niyang buhatin silang lahat. Gusto niyang ibigay sa kanila ang mundo. Pero kahit ang sarili niyang katawan ay bumibigay na. Binuhat niya si Diane sa kaliwa, si Clara sa kanan. Sina Angela at Bea ay kumapit sa laylayan ng kanyang pantalon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. 1 hakbang, 2 hakbang. Biglang naramdaman ni Jose
na lumuwag ang kapit sa kanyang binti. Lumingon siya. Si Angela. Nakatayo ito, nakatulala sa kawalan. Ang muka ay puting-puti na parang papel. Angela? Tawag ni Jose. Hindi sumagot ang bata. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata at parang isang manikang nawalan ng tali. Bumagsak siya sa basang semento. Angela! Binitawan ni Jose sina Dayan at Clara at mabilis na dinaluhan ng anak. Mainit. Napakainit ng katawan ni Angela kahit nababasang-basa sila ng ulan. Mataas ang lagnat. Angela, wake up! Baby, please, wag mong takutin si Papa. Sigaw ni Jose. Tinatapik-tapik niya ang pisngi ng bata. Walang reaksyon. Nagsimulang umiyak ng malakas ang tatlo pang bata. Angela! Angela! Nagpanik si Jose. Ang tibok ng puso niya ay parang sasabog sa kaba. Tumingala siya sa mga taong dumadaan. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw niya, ang boses ng isang amang nagmamakaawa. Ang anak ko! Kailangan namin ng ospital. Parang awa niyo na. Isang lalaking nakapayong ang napahinto. Tinignan sila, pero umiling lang at naglakad palayo ng mas mabilis. Isang sasakyan ang dumaan ng mabilis, tinapunan sila ng tubig baha mula sa kanal. Tulong! Paos na sigaw ni Jose. Niyakap niya ng mahigpit si Angela sa kanyang dibdib. Sinusubukang ibigay ang natitira niyang init. Diyos ko, wag naman po ang mga anak ko. Kunin niyo na lahat. Wag lang sila. Humagulgol siya. Ang dating matapang na milyonaryo ay durog na. Unti-unti, naramdaman ni Jose ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang gutom at pagod ay naningil na. Humihiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Mamamatay na ba sila dito? Dito sa maruming bangketa? Ito na ba ang katapusan ng kwento ni Jose Reyes? Yumuko siya, isinubsob ang muka sa buhok ng kanyang anak na walang malay. Hinihintay na lang ang dilim, pero biglang tumigil ang ulan. Hindi tumigil lang ng ulan. May humarang dito. Naramdaman ni Jose ang isang presensya sa kanyang harapan. Hindi ito presensya ng taong nandidiri o nagagalit. Ito ay presensya na mainit, payapa. Dahan-dahan, kahit nanlalabo ang paningin, inangat ni Jose ang kanyang ulo. Isang payong na kulay dilaw. At sa ilalim nito, isang mukha. Isang babaeng nakatingin sa kanya. Hindi siya mayaman tignan. Simple lang ang suot. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Jose. Awa at pag-aaruga. Sir? Malamig na boses ng babae. Dadalhin natin siya sa bahay. Malapit lang. Gusto sanang sumagot ni Jose. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang itanong kung anghel ba ito na sumundo sa kanila. Pero bago pa siya makapagsalita, bumigay na ang kanyang katawan. Bumagsak si Jose sa semento, katabi ng kanyang anak, habang ang huling narinig niya ay ang taranta at nag-aalalang boses ng babae. Ang ingay ng ulan sa bubong na yero ay parang oyaye sa loob ng maliit na kwarto. Napabuntong hininga si Maria habang pinipiga ang bimpo sa palanggana ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan, parang humahawak ng babasaging kristal, pinunasan niya ang noo ng batang babae na nakahiga sa kanyang kaisa-isang kama, si Angela. Iyon ang narinig niyang pangalan kanina. Mainit pa rin ito, pero bumaba na ang lagnat kumpara kanina. Mahimbing na ang tulog ng bata, ang paghinga ay mas kalmado na. Lumingon si Maria sa sahig. Doon, sa ibabaw ng banig na inilatag niya ng mabilisan, nakahiga ang tatlo pang paslit, sina Bea, Clara at Dayan. Magkakatabi, magkakayakap, parang mga tuta na naghahanap ng init sa isa't isa. Tulog na rin sila matapos maubos ang isang kalderong lugaw na niluto ni Maria. Hindi makapaniwala si Maria sa nangyayari. Isang oras lang ang nakalipas, naglalakad siya pauwi galing sa trabaho, pagod na pagod sa pagiging janitress sa mall. Ang gusto lang niya ay mahiga at matulog. Pero ngayon, heto siya,
Naging instant nanay sa 4 na batang hindi niya kaano-ano. At may isa pang problema. Napatingin siya sa lalaking nakaupo sa sulyab, nakasandal ang ulo sa dingding, at natutulog ng nakanganga. Si Jose, ang ama ng mga bata. Kahit tulog, baka sa mukha nito ang matinding pagod at hirap. Gusgusin ang damit na halatang mamahalin dati. Ang sapatos, bagamat puno ng putik, ay balat. Sino ba ang pamilyang ito? At bakit sila humantong sa ganito? Tumayo si Maria at lumapit sa maliit niyang kalan. Hinalo niya ang natitirang lugaw, amoy luya at manok. Ito lang ang kaya niyang ibigay, pero niluto niya ito nang may kasamang dasal. Biglang gumalaw ang lalaki sa sulyab. Angela! Ungol nito. Napalaki ang mata ni Jose at biglang napaupo ng tuwid. Angela! Nasaan ang mga anak ko? Muntik nang mabitawan ni Maria ang sandok dahil sa gulat. Shh! Senyas ni Maria habang itinuturo ang kama at ang banig. Huwag po kayong maingay. Tulog na po sila. Nanlaki ang mga mata ni Jose habang inililibot ang paningin sa paligid. Nakita niya si Angela sa kama, maayos ang kumot. Nakita niya ang 3 sa banig payapa. Bumagsak ang balikat niya, parang nawalan ng tinik sa dibdib. Pero agad itong napalitan ng hiya. Tiningnan niya si Maria. Tiningnan niya ang masikip na kwarto, ang lumang kurtina, ang dingding na may mga tapal. Pasensya na. Paos na, sabi ni Jose. Yumuko ito hindi makatingin ng diretso kay Maria. Nakaabala pa kami sa inyo. Aalis na kami. Gigisingin ko lang sila. Akmang tatayo si Jose, pero muntik na siyang matumba ulit. Mabilis na lumapit si Maria para alalayan siya sa braso. Nagulat si Maria sa nipis ng braso ng lalaki sa ilalim ng coat nito. Butot balat. Sir, wag na po matigas ang ulo. Malumanay, pero matatag na, sabi ni Maria. Malakas pa ang ulan. At may sakit ang anak niyo. Saan kayo pupunta sa ganitong oras? Natigilan si Jose. Alam niyang tama ang babae. Wala silang mapupuntahan. Kinapkap ni Jose ang kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na nilabas niya ang kanyang wallet. Binuksan niya ito, walang laman, kahit barya. Napapikit si Jose sa sobrang kahihiyan. Ang dating hari, ngayon ay wala nang maialok kahit pambayad sa lugaw. May kinapa siya sa kabilang bulsa. Ang Rolex, ang basag na Rolex. Inabot niya ito kay Maria. Miss, ito lang ang meron ako. Nanginginig ang boses ni Jose. Basag na ang salamin, pero Rolex yan. Authentic yan. Isang lamo o ibenta mo. Sapat na yan para sa pagkain namin at sa abala. Tiningnan ni Maria ang relo. Puno ng putik, basag. Tumingin siya sa mga mata ni Jose. Nakita niya ang isang lalaking durog na ang dignidad. At ito na lang ang natitirang paraan para maramdaman niyang may halaga pa siya. Dahan-dahang tinulak ni Maria, pabalik ang kamay ni Jose. Itago niyo na po yan, sir, sabi ni Maria nang nakangiti. Pero hindi po ako tumulong para magpabayad, putol ni Maria. Tinalikuran niya ito at nagsandok ng mainit na lugaw sa isang mangkok. Ang kailangan niyo po ngayon ay laman ng tiyan, hindi pera. Inabot niya ang mangkok kay Jose. Kain na po kayo. Pasensya na, lugaw lang yan. Pero mainit. Tinignan ni Jose ang mangkok. Umuusok pa. Amoy na amoy ang sarap. Nanginginig ang kamay na tinanggap niya ito. Sa unang higop, parang naramdaman ni Jose ang init na gumapang sa buong katawan niya. Tinutunaw ang lamig na naipon ng ilang araw. Napaluha ang lalaki habang kumakain. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Pinanood lang siya ni Maria. Sa totoo lang, may kaba rin sa dibdib niya. Paano niya bubuhayin ang 5 tao sa kakarampot niyang sweldo? Ang bigas na ito ay dapat pang 1 linggo na niya. Pero nang makita niya kung paano kumain ang mga bata kanina, kung paano sila kumapit sa laylayan ng damit niya, nawala ang lahat ng alalahanin niya. Natapos kumain si Jose,
Inilapag niya ang mangkok sa mesa. Salamat, bulong niya. Salamat? Maria po. Maria Santos. Jose, sagot ng lalaki. Jose Reyes, katahimikan. Habang nagliligpit si Maria ng pinagkainan, napansin niyang nakatingin si Jose sa isang sulok ng kwarto. Sa ibabaw ng maliit na kabinet, may isang munting altar. May kandilang de kuryente na nakasindi. May sariwang bulaklak na santan na pinitas lang sa labas. At sa gitna, may isang picture frame. Larawan ng isang sanggol. Maputi, mataba, at nakapikit. Isang sanggol na mukhang payapa, pero halatang hindi na humihinga. Napahinto si Maria sa pagpunas ng mesa nang mapansin niyang nakatitig doon si Jose. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang sugat na hindi kailanman naghihilom. Tumayo si Jose at lumapit ng kaunti sa altar. Binasa niya ang nakasulat sa ilalim ng litrato. Angelica Santos, born May 5, 2018, died May 5, 2018. Lumingon si Jose kay Maria. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng bagong pagkaunawa. Ngayon, alam na niya kung bakit hindi nagdalawang isip si Maria na patuluyin ang 4 na batang hindi niya kilala. Alam na niya kung bakit may kakaibang lambing ang paghawak nito kay Angela kanina. Nakita ni Jose ang luha na namuo sa gilid ng mata ni Maria. Kahit nakatalikod ito. I'm sorry, mahinang sabi ni Jose. Humarap si Maria. Pinilit niyang ngumiti, pero nanginginig ang kanyang mga labi. Matagal na yan, sir, sagot niya. Pero basag ang boses. Pero minsan iniisip ko kung nabuhay siya. Siguro kasing laki na siya ng mga anak niyo. Nagkatitigan sila. Sa loob ng masikip na kwartong iyon, sa gitna ng malakas na ulan, 2 pusong sugatan ang nagkatagpo. Isang amang handang gawin ang lahat para sa mga anak na buhay, at isang inang nangungulila sa anak na pumanaw na. Biglang gumalaw si Angela sa kama. Mama, ungol ng bata sa panaginip. Mama. Sabay na napatingin si Jose at Maria sa bata. Hindi alam ni Maria kung bakit, pero ang tawag na yon, kahit alam niyang hindi para sa kanya, ay tumagos sa puso niya at nagbigay ng isang pag-asa na akala niya'y patay na. Boy, bilisan mo dyan! Aabuti na tayo ng ulan. Pinunasan ni Jose ang pawis na tumutulo sa kanyang mata gamit ang likod ng kanyang palad. Masakit ang kanyang likod. Manhid ang kanyang mga balikat. Dati, ang pinakamabigat na binuhat niya ay ang kanyang golf bag tuwing linggo. Ngayon, pasan-pasan niya ang isang sako ng semento paakyat sa 3 palapag ng ginagawang building. Ito na ang buhay niya sa nakalipas na 1 buwan. Construction worker sa umaga, kargador sa palengke sa gabi. Pero habang ibinababa niya ang sako ng semento, napansin ni Jose ang kanyang mga kamay. Puno ito ng kalyo, marumi. May mga gasgas. Napangiti siya ng mapait. Dati, makinis ang mga kamay na ito. Pumipirma lang ng milyon-milyong pisong kontrata. Pero noong mga panahong iyon, bihira niyang mahawakan ang kanyang mga anak. Ngayon, kahit masakit ang katawan, alam niyang may uuwian siya. 7:00 ng gabi nang makarating siya sa eskinita. Mula sa malayo, amoy na niya ang pritong tuyo at sinangag. Ito ang amoy na dati ay ayaw na ayaw niyang kumapit sa suit niya. Ngayon, ito na ang pinakamabangong amoy sa mundo. Ibig sabihin nito, nandyan na sila. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng ingay. Papa! Papa King! 4 na maliliit na katawan ang dumamba sa kanya. Muntik na siyang matumba, pero naitukod niya ang kanyang paa. Tawa sila ng tawa habang niyayakap ang kanyang maruming pantalon. Ops! Ops! Madumi si Papa! Amoy pawis! Saway ni Jose, pero niyakap din niya ang mga ito ng mahigpit. Okay lang yan! Miss ka na namin! Sigaw ni Bea. Tumingin si Jose sa may kusina. Nakatayo doon si Maria, may hawak na sandok at nakangiti. Nakasuot ito ng simpleng duster,
walang make-up, at nakapusod ang buhok. Sa paningin ni Jose, mas maganda pa ito kaysa sa sino mang modelo na nakilala niya noon. "Kain na tayo," sabi ni Maria. Mainit pa ang sabaw. Umupo sila sa sahig. Wala naman silang dining table. Isang banig lang ang nagsisilbing mesa. Siksikan sila, nag-aagawan sa ulam. Maingay, magulo. Dati, sa mansyon, may mahabang mesa, kumpleto ng kubyertos. Tahimik ang lahat habang kumakain. Ang mga yaya ang nagpapakain sa mga bata habang si Jose ay nasa cellphone. Tiningnan niya ang mga anak niya ngayon. Nakakamay silang kumakain ng tuyo. May mga kanin sa mukha, pero ang mga ngiti nila abot hanggang tenga. "Mama, pahingi po ng tubig," biglang sabi ni Clara. Natigil ang pagnguya ni Jose. Natigil din ang paggalaw ni Maria. Katahimikan sa buong kwarto. Tumingin si Clara kay Maria, tapos kay Jose, na parang nagtataka kung bakit tumahimik. "Po? Bakit po?" Tumingin si Jose kay Maria. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito. Nakita niya ang takot na baka magalit si Jose. Pero imbes na magalit, naramdaman ni Jose ang isang mainit na bagay na bumalot sa puso niya. "Clara?" Malambing na tawag ni Jose. "Anong tinawag mo kay Tita Maria?" "Mama po," inosenteng sagot ni Clara. "Kasi po, siya nag-aalaga sa amin. Siya nagluluto. Di ba po ang mama, ganun?" Napayuko si Maria. Tinatago ang nangingilid na luha. Inabot ni Jose ang kamay ni Maria sa ilalim ng mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Oo, anak," sagot ni Jose. Nakatingin diretso sa mga mata ni Maria. "Tama ka, ganun ang mama." Nagpatuloy ang kainan, pero iba na ang hangin. May kuryenteng dumadaloy sa pagitan nina Jose at Maria. Isang unspoken agreement. Isang pamilya na nabuo hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal. Pagkatapos kumain at makatulog ng mga bata, nakaupo si Jose sa labas ng pinto para magpahangin. Lumabas si Maria, dala ang maliit na first aid kit. "Akin na yang kamay mo," utos nito. "Wala to, gasgas lang," tanggi ni Jose. "Jose!" Saway ni Maria. Wala nang nagawa si Jose kundi iabot ang kamay niya. Umupo si Maria sa tabi niya sa maliit na bangko. Habang nililinisan ni Maria ang sugat niya gamit ang bulak at alkohol, hindi maiwasan ni Jose na titigan ang mukha nito. Ang haba ng pilik mata niya, ang liit ng nunal niya sa chin. Napakabuti ng babaeng ito. Masyadong mabuti para sa isang tulad niyang bagsak na. "Bakit mo ginagawa to, Maria?" tanong ni Jose. Mahina lang, parang bulong. Tumigil si Maria sa paglalagay ng band-aid. Hindi siya tumingin. "Ang alin?" "Ito. Kami." Ang pagtanggap sa apat na makukulit na bata. Ang pagpapakain sa isang lalaking walang maibigay sa'yo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maria. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw sa kalsada, kitang-kita ni Jose ang kinang sa mga mata nito. "Dahil binuhay niyo ulit ang bahay na to," sagot ni Maria. "At binuhay niyo ulit ako." Naramdaman ni Jose ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Parang gusto niyang lumapit. Parang gusto niyang hawakan ang mukha nito. "Maria." Akmang hahawakan na sana niya ang pisngi ni Maria nang biglang may malakas na busina ang bumasag sa katahimikan. Napalayo agad si Jose. Parang napaso. Napayuko si Maria, inaayos ang buhok, tinatago ang pamumula ng mukha. Pero hindi umalis ang ingay. Mas lumakas pa ito. Ang ilaw ng headlights ay tumama ng diretso sa kanilang dalawa. Nakakasilaw, nakakabulag. Isang mahabang itim na sasakyan ang pilit na isinisiksik ang sarili sa makitid na eskinita. Kuminang ang logo ng Mercedes sa gitna ng dilim at dumi ng lugar. Tumigil ang sasakyan sa tapat mismo nila. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Jose. Kilala niya ang kotseng ito. Ilang beses na siyang sumakay dito nung nasa tuktok pa siya ng mundo. Bumukas ang pinto sa likod. Unang lumabas ang isang pares
ng pulang sapatos na may matalim na takong. Tumapak ito sa maputik na semento nang walang pag-aalinlangan. Sumunod, ang isang babaeng nakasuot ng puting coat, malinis, walang kahit isang gusot. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit na parang hinihila ang kanyang mukha pataas. Patricia. Ang kanyang tita Patricia. Ang kapatid ng kanyang namayapang ama. Ang babaeng sumalo sa kumpanya nang bumagsak si Jose. Napahawak si Maria sa braso ni Jose. Ramdam ni Jose ang panginginig ng kamay nito. Tinanggal ni Patricia ang kanyang sunglasses kahit gabi na. Tiningnan niya si Jose mula ulo hanggang paa. Tiningnan niya ang maruming sando ni Jose, ang band-aid sa kamay, ang maliit at tagpi-tagping bahay sa likuran nila. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Patricia. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng isang taong nakakita ng ipis na kailangang tapakan. Jose! Bati ni Patricia. Ang boses niya ay malamig pa sa hanging umiihip. Look at you! Bagay na bagay ka sa lugar na ito. Nagtiimbagang si Jose. Humarang siya sa harap ni Maria para takpan ito. Anong ginagawa mo dito, tita? Matigas na tanong ni Jose. Tumawa ng mahina si Patricia, isang tawa na walang humor. Nandito ako para bawin ang dapat ay sa akin. Sagot ni Patricia, habang ang mga mata niya ay lumipat mula kay Jose, patungo sa bintana ng bahay kung saan natutulog ang 4 na bata. Ang mga Reyes ay hindi nababagay sa basurahan. Naramdaman ni Maria ang panliliit ng kanyang pagkatao sa bawat hakbang ng babaeng ito papasok sa kanyang bahay. Ang tunog ng takong ni Patricia sa semento ay parang martilyo na bumibiyak sa katahimikan ng gabi. Pagpasok niya agad na sumikip ang loob ng maliit na sala. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Patricia ay nakikipagbuno sa amoy ng pritong tuyo at lumang kahoy, at sa pakiramdam ni Maria, talo na agad siya. Nakatayo si Maria sa gilid, nakayuko, hinihila ang laylayan ng kanyang duster. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na bawal pumasok ng nakasapatos dahil kakatapos lang niyang maglampaso. Gusto niyang sabihin na huwag mag-ingay dahil tulog ang mga bata. Pero walang lumabas sa bibig niya. Ang awtoridad na dala ni Patricia ay nakakaparalisa. Tinignan ni Patricia ang paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang iniisa-isa ang mga bitak sa dingding, ang plastik na pitsel sa mesa, at ang banig kung saan natutulog ang 4 na bata. Kumuha si Patricia ng panyo mula sa kanyang bag at pinunasan ng silyang kahoy bago umupo ng dahan-dahan, tila takot na mahawaan ng sakit. Jose! Simula ni Patricia, hindi man lang tinatapunan ng tingin si Maria. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. I thought you had standards. Nakita ni Maria ang paghigpit ng panga ni Jose. Nakatayo ito sa tabi niya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Masaya kami dito, tita, mariing sagot ni Jose. At wag mong maliitin ang bahay na to. Ito ang sumalo sa amin noong tinapon niyo kami. Tumawa ng mahina si Patricia. Masaya? Jose, look around. Ito ba ang definition mo ng masaya? Ang pakainin ang mga apo ko ng sinilip niya ang natitirang ulam sa mesa. Dried fish? At patulugin sila sa sahig na parang mga hayop? Parang sinampal si Maria sa narinig. Ang tuyo na yon ay binili niya gamit ang huling pera niya sa wallet. Ang banig na yon ay nilabhan niya ng maigi para maging mabango. Ma'am, lakas loob na singit ni Maria kahit nanginginig ang boses. Malinis po ang bahay ko at mahal po namin ang mga bata. Dahan-dahang lumingon si Patricia kay Maria. Ang tingin nito ay parang yelo. And who are you? Tanong nito, puno ng panghahamak. Ah yes, ang yaya. O baka naman, girlfriend? Tinignan niya si Maria mula ulo hanggang paa at napangisi. Well, I guess when you hit rock bottom, you pick up whatever is available. Akmang susugod si Jose pero hinawakan ni Maria ang braso niya. Naramdaman ni Maria ang init ng galit ni Jose at sapat na yon para maibsan ang sakit ng insulto.
Umalis ka na, tita. Utos ni Jose. Ang boses ay mababa, pero nagbabanta. Wala kang karapatan dito. Bumuntong hininga si Patricia at binuksan ang kanyang designer bag. May nilabas siyang isang makapal na envelope at inilapag ito sa mesa, sa tabi ng garapon ng asukal. 50 million pesos, sabi ni Patricia. Natigilan si Jose, pati si Maria ay napahinto sa paghinga. Isang tseke, cash. Ngayon din, patuloy ni Patricia. Sapat na yan para makapagsimula ka ulit, Jose. Magtayo ka ng negosyo, bumili ka ng kondo, bumalik ka sa mundong kinabibilangan mo. At anong kapalit? Tanong ni Jose, nakatingin sa envelope. Ang mga bata. Simpleng sagot ni Patricia. Isasama ko sila. Dadalhin ko sila sa States. Ipapapasok sa best schools. Ibibigay ko sa kanila ang buhay na ninakaw mo dahil sa katangahan mo sa negosyo. Tumingin si Patricia kay Maria. At ikaw, bayaran mo na rin ang babaeng to. I'm sure she has a price. Lahat ng tao sa lugar na ito may presyo. Tumingin si Jose sa envelope. Matagal. Kinabahan si Maria. 50 million. Napakalaking pera. Sapat na yon para hindi na maghirap si Jose habang buhay. Sapat na yon para hindi na siya magbuhat ng semento. Baka tanggapin niya. Baka tama si Patricia. Sino ba naman si Maria para pigilan ang magandang kinabukasan ng mga bata? Dahan-dahang inabot ni Jose ang envelope. Pinigilan ni Maria ang pagluha. Ito na. Aalis na sila. Babalik na siya sa pag-iisa. Hinawakan ni Jose ang envelope at pinunit ito sa dalawa. Get out! Sabi ni Jose. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Are you insane? Ang mga anak ko ay hindi for sale. Sigaw ni Jose. At si Maria ay hindi nababayaran. Ang pagmamahal na binibigay niya sa mga anak ko, hindi mo kayang bilhin ng pera mo. Napahagulgol ng mahina. Si Maria, sa buong buhay niya, ngayon lang may nagtanggol sa kanya ng ganito. Ngayon lang niya naramdaman na may halaga siya, na higit pa sa pera. Tumayo si Patricia. Pula na ang mukha nito sa galit. Nawala na ang composure. You fool! Bulong ni Patricia. Akala mo ba nadadaan to sa drama? May nilabas ulit siyang papel mula sa bag. Pero hindi ito tseke. Isa itong legal document. Inihampas niya ito sa dibdib ni Jose. Basahin mo yan, Jose. Basahin mong mabuti. Kinuha ni Jose ang papel. Habang binabasa niya ito, nakita ni Maria ang pagbabago sa mukha ni Jose. Mula sa galit, naging gulat. Mula sa gulat, naging takot. Ano to? Bulong ni Jose. Naalala mo noong nangungutang ka sa kumpanya para isalba ang negosyo mo last year? Ngisi ni Patricia. Pumirma ka ng collateral agreement. Pero dahil masyado kang busy at desperate, hindi mo binasa ang fine print sa page 15. Lumapit si Patricia at bumulong sa tenga ni Jose, pero dinig na dinig ni Maria sa tahimik na kwarto. Nakasaad doon na kapag na-bankrupt ka at nawala ng kakayahang pinansyal, ang custody ng mga bata ay automatic na mapupunta sa next of kin na may kakayahang bumuhay sa kanila. Ibig sabihin, sa akin. Nabitawan ni Jose ang papel. Parang nawalan siya ng lakas. Pero, nilinlang niyo ako. Business is business, pamangkin, sabi ni Patricia habang sinusuot muli ang kanyang sunglasses. May court order na ako. Bukas, kasama ang mga pulis at DSWD, kukunin ko sila. Gusto ko lang bigyan ka ng chance na isuko sila ng maayos ngayong gabi. Pero dahil pinili mo ang pride mo, tumingin si Patricia kay Maria bago tumalikod. Magpaalam ka na sa mga anak mo, Yaya. Dahil bukas, gigising sila sa totoong bahay. Lumabas si Patricia ng pinto. Iniwan niyang bukas ito. Ang malamig na hangin at ulan ay pumasok sa loob. Pero mas malamig ang naramdaman ni Maria. Tinignan niya si Jose. Nakatulala ito sa papel sa sahig. Tinignan niya ang mga bata na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na bukas, mawawala na ang lahat.
Napaluhod si Maria at niyakap ang mga bata habang humahagulgol. Hindi pwede. Hindi niya kaya. Sorry, Jose. Alam mo naman kung sino ang kalaban, di ba? Ayaw kong madamay ang law firm ko. Tuut, tuut, tuut. Binaba ni Jose ang cellphone. Napasandal siya sa pader ng courthouse, ramdam ang lamig ng semento sa likod niya. Pang-sampung tawag na yon. Pang-sampung abogado na tumanggi. Lahat sila takot kay Patricia. Ang pangalang Reyes ay may kapangyarihan pa rin. Pero ngayon, ginagamit iyon para durugin siya. Tiningnan ni Jose ang screen ng cellphone niya. 10% battery. Tanghali na pero kape pa lang ang laman ng tiyan niya. Kailangan niyang lumaban. Hindi pwedeng makuha ni Patricia ang mga bata. Alam ni Jose kung paano magpalaki ng bata ang tita niya. Puno ng luho pero walang pagmamahal. Magiging mga robot ang mga anak niya, tulad niya noon. Naglakad si Jose papunta sa isang maliit na opisina sa gilid ng Quiapo. Ito na ang huling nasa listahan niya. PAO, Public Attorney's Office. Libre pero tambak ang kaso. Pagpasok niya, amoy lumang papel at mainit na kape ang sumalubong sa kanya. Jose Reyes? Tawag ng isang lalaki. Hindi ito mukhang abogado. Nakasuot lang ng polong gusot, magulo ang buhok, at may itim na bilog sa ilalim ng mata. Bata pa, siguro nasa mid-20s. Ako si Mateon, pakilala nito habang inaabot ang kamay. Upo ka. Pasensya na, sira ang aircon. Umupo si Jose. Inabot niya ang dokumentong binigay ni Patricia kagabi. Binasa ito ni Mateo. Tahimik. Walang reaksyon. Kinabahan si Jose. Tatanggi rin ba ito? Sasabihin rin ba nito na sumuko na lang siya? Biglang binagsak ni Mateo ang papel sa mesa. Gago. Bulong ni Mateo. Nagulat si Jose. Ano? Ang gumawa ng kontratang to. Turo ni Mateo sa papel. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Gago. Walang puso. Sinadya nilang ilagay ang clause na yan sa page 15 sa pinakamaliit na font para bitag sa mga desperado. Tumingin si Mateo kay Jose. Sir Jose, tapatan tayo. Mahirap kalabanin ang pera. Lalo na kung ang kalaban mo ay may lawyer na nagkakahalaga ng 5,000 kada oras. Yumuko si Jose. Alam ko, wala akong pambayad sa iyo, attorney, pero hindi ko kailangan ng pera mo. Putol ni Mateo. Sumandal ito sa upuan. Galit ako sa mga mayayamang akala nila na bibili nila ang hustisya. Lalo na pag bata ang involve. May dumaang lungkot sa mata ng batang abogado. Saglit lang, pero nakita ni Jose. Lalaban tayo, sabi ni Mateo. Hahanapan natin ng butas yan, pero kailangan mong maging malinis, Jose. Kailangan mong patunayan na kaya mong buhayin ang mga anak mo. May trabaho ka ba? Meron. Mabilis na sagot ni Jose. Construction. Mababa ang sweldo, pero marangal. Sapat para sa gatas. Good, sabi ni Mateo. Huwag mong wawalaan yan. Yan ang alas natin. Ipakita natin sa korte na kahit mahirap, stable ka. Lumabas si Jose ng opisina na may konting pag-asa. Kahit paano, may kakampi na siya. Dumiretso siya sa construction site. Late na siya ng 1 oras dahil sa paghahanap ng abogado. Handa na siyang mapagalitan ng foreman. Pero pagdating niya sa site, nakasalubong niya ang foreman sa gate pa lang. May hawak itong sobre. Boss, bati ni Jose. Sorry late ako, babawi ako. Jose, putol ng foreman. Hindi ito makatingin sa kanya. Umuwi ka na. Natigilan si Jose. Po, anong ibig niyong sabihin? Wala ka ng trabaho. Tanggal ka na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jose. Sir, bakit? Nagtatrabaho naman ako ng maayos ah. Kahit masakit ang katawan ko, pumapasok ako. Kailangan ko ang trabaho na, to sir, parang awa niyo na. Napakamot ng ulo ang foreman. Wala akong magagawa, Jose. Utos sa taas.
Tumawag ang may-ari ng building. Sabi, bawal daw kaming tumanggap ng empleyadong may kaso o may bad record. Wala akong bad record, sigaw ni Jose. Basta, inabot ng foreman ng sobre. Ito ang sweldo mo sa 2 araw. Pasensya na. Ayaw namin ng gulo. Tinalikuran siya ng foreman at isinara ang gate. Nakatayo si Jose sa labas. Hawak ang manipis na sobre. 500 piso. 500 piso kapalit ng kinabukasan ng mga anak niya. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Patricia. Sinisigurado nitong wala siyang maipapakitang trabaho sa korte. Sinisakal siya nito hanggang sa wala na siyang mahinga. Hingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manuntok. Pero naalala niya ang bilin ni Mateo. Huwag kang gagawa ng gulo. Kailangan malinis ka. Huminga siya ng malalim. Uuwi siya. Yayakapin niya ang mga bata. At bukas, maghahanap ulit siya ng trabaho. Kahit ano. Maglilinis ng kanal. Magbubuhat ng basura. Kakayanin niya. Naglakad siya pauwi habang palubog na ang araw. Ang bigat ng kanyang mga paa ay kasing bigat ng kanyang puso. Pero pagliko niya sa eskinita papunta sa bahay ni Maria, naramdaman niya agad na may mali. Maingay. Masyadong maingay. May mga sigawan. May mga batang umiiyak. Papa! Papa! Boses ni Bea yon. Tumakbo si Jose. Nawala ang pagod. Ang takot na lang ang nagpapatakbo sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng bahay, nakita niya ang isang bangungot. Ang mga gamit ni Maria, ang mga damit, ang maliit na kalan, ang banig, ang mga laruan ng mga bata, ay nakakalat lahat sa maputik na kalsada. Nasa labas si Maria, umiiyak, yakap-yakap ang 4 na bata na nanginginig sa takot. Sa harap nila, nakatayo ang may-ari ng paupahan, si Aling Nena, na may kasamang 2 matipunong lalaki na nagtatapon ng mga gamit palabas. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Jose. Sumugod siya at tinulak ang lalaking akmang ihahagis ang box ng gatas ng mga bata. Huwag niyong galawin ang gamit namin. Aba, ang kapal ng muka. Sigaw ni Aling Nena. Jose, Maria, lumayas kayo. Binili na ang lupang ito. May bagong may-ari na at gusto niyang gibain ang bahay na to ngayong gabi din. Ngayong gabi? Ganti ni Jose. Bawal yan. May batas. Hindi niyo kami pwedeng palayasin ng walang abiso. Wala akong pakialam sa batas. Dura ni Aling Nena. Halatang mayabang ito ngayon. Parang may bagong hawak na pera. Umalis kayo bago ko kayo ipakalasad. Tumingin si Jose kay Maria. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. Jose, wala tayong mapupuntahan. Niyakap ni Jose ang kanyang mag-ina. Huwag kayong mag-alala. Di ko hahayaang may mangyari sa inyo. Pero habang sinasabi niya iyon, narinig niya ang tunog na kinatatakutan niya. Wang-wang. Dumating ang isang police mobile. Kasunod nito ang isang puting van na may tatak na DS Brody. Bumaba ang mga pulis. Bumaba ang mga social workers. At sa likod ng convoy, bumaba ang bintana ng isang itim na Mercedes-Benz. Nakita ni Jose si Patricia, nakangiti habang nanonood. Lumapit ang isang social worker kay Jose. May hawak itong clipboard. Mr. Jose Reyes? Tanong nito. Ako nga, sagot ni Jose. Humarang sa harap ng mga bata. Nakadawat kami ng report na ang mga bata ay nakatira sa hazardous environment, walang maayos na tirahan, at ngayon ay nasa kalsada. Sabi ng social worker habang tinitignan ang mga gamit na nakakalat sa putikan. Base sa sitwasyon, you are unfit to provide shelter right now. Pinalayas kami ng hindi makatarungan, paliwanag ni Jose. Sinadya to. Sir, ang trabaho lang namin ay siguraduhin ang safety ng mga bata. Sagot ng social worker, sumenyas ito sa mga pulis. Kukunin na po namin sila. Hindi! Sigaw ni Maria. Kumapit siya sa mga bata. Hindi niyo sila pwedeng kunin.
Mga anak ko sila. Miss, hindi ikaw ang magulang. Masungit na sabi ng pulis. Hinawakan ng pulis si Jose at pinusasan. Anong ginagawa niyo? Pumigla si Jose. Wala akong ginagawang masama. Resisting authority at child endangerment, sabi ng pulis habang hinihila si Jose palayo. Nagkagulo na. Nagiyakan ang mga bata. Papa, Mama Maria. Sigaw ni Angela habang binubuhat siya ng social worker papunta sa van. Wag, bitawan niyo ako. Sigaw ni Jose habang kinakaladkad siya papunta sa patrol car. Nakita niya si Maria na nakaluhod sa kalsada. Pilit inaabot ang mga bata pero hinaharangan ng mga pulis. Nakita niya ang mga anak niya na sumisigaw. Ang mga kamay ay nakaabot sa kanya. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Patricia sa loob ng kotse. Tinaas nito ang bintana. Tinatakpan ng tanawin ng pamilyang winasak niya. Isinara ang pinto ng patrol car. Sa loob ng madilim at masikip na sasakyan, habang pinapanood niyang ilayo ang kanyang mga anak, naramdaman ni Jose ang tuluyang pagdurog ng kanyang puso. Wala na. Naisahan siya. Talo na siya. Ang tunog ng wangwang ay unti-unting humina sa di kalayuan. Ang mga pulang ilaw sa likod ng van ng DSWD ay naging maliliit na tuldok na lang sa dilim. Hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng gabi, nakatayo pa rin si Maria sa gitna ng kalsada. Basang-basa, nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat pa rin sa hangin, sa direksyon kung saan dinala ang mga bata. Parang umaasa siyang kung iaabot niya ng sapat ang kanyang mga daliri, mahahawakan niya pa rin ang laylayan ng damit ni Angela o ang maliit na kamay ni Clara, pero wala siyang nahawakan kundi ang malamig na hangin at patak ng ulan. Mama Maria! Ang sigaw na yon, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga niya. Ang boses ni Bea, basag, puno ng takot. Unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Maria. Napaluhod siya sa putikan. Wala na. Wala na ang ingay ng 4 na makukulit na bata. Wala na ang mainit na yakap ni Jose. Wala na ang pamilyang binuo nila sa loob ng maikling panahon. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa buhay ni Maria. Ang katahimikang akala niya ay natakasan na niya. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga gamit, ang mga damit na tinupi niya ng maayos, ang kalderong pinaglutuan niya ng lugaw, ang mga plastik na pinggan ay nakakalat sa kalsada, tinatapakan ng mga kapitbahay na usisero. Umalis na kayo! Sigaw ni Maria. Nagulat ang mga tao. Ito ang unang beses na narinig nilang tumaas ang boses ng mahinahong si Maria. Umalis kayo! Wala kayong mapapala. Dito, hagulgol niya. Panoorin niyo ang sarili niyo. Wag ang buhay ko. Isa-isang nagsialisan ang mga tao. Nagbubulungan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng ulan. Gumapang si Maria sa putikan. May nakita siyang isang bagay na kulay pink na natatakpan ng putik. Dinampot niya ito. Isang maliit na tsinelas. Tsinelas ni Diane. Ito yung tsinelas na laging natatanggal kapag tumatakbo ang bata. Sira na ang strap nito. Tinahi lang ni Maria gamit ang sinulid noong isang gabi para magamit pa. Niyakap ni Maria ang maruming tsinelas sa kanyang dibdib. Humiga siya sa basang semento. Nagpupulupot na parang sanggol at humagulgol ng walang humpay. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa noong nawalan siya ng trabaho. Mas masakit pa kaysa sa gutom. Naalala niya ang sinabi ng pulis kanina. Ang mga salitang tumarak sa puso niya. Miss, hindi ikaw ang magulang. Totoo naman. Hindi siya ang nagluwal sa kanila. Wala siyang dugong Reyes. Isa lang siyang estranghero na napadaan at nakialam. Pero bakit parang pinupunit ang puso niya? Bakit parang namatayan ulit siya ng anak? Jose! Bulong niya sa hangin. Nasaan na kaya si Jose ngayon? Nasa presinto. Mag-isa. Malamig. Pinusasan siya na parang kriminal dahil lang sa pagprotekta sa mga anak niya. Wala man lang nagawa si Maria para tulungan ito. Nakatayo lang siya doon,
Umiiyak, walang kwenta, dahil wala siyang pera, dahil wala siyang kapangyarihan, dahil sa mundong ito, ang katulad niyang mahirap ay laging talo. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata. Gusto na niyang matulog at hindi na gumising. Gusto na niyang sumuko, pero biglang may kumislap sa gilid ng kanyang paningin. Sa ilalim ng isang natumbang sulyab, may isang bagay na nagre-reflect ng liwanag mula sa poste. Bumangon si Maria, pinunasan ng luha na humahalo sa putik sa mukha niya. Gumapang siya palapit doon. Ang frame, ang picture frame ni Angelica. Ang namayapa niyang anak. Basag na ang salamin nito dahil sa pagkakahagis ng mga tauhan ni Aling Nena. Puno ng putik ang litrato ng sanggol. Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Maria. Pinunasan niya ang putik sa mukha ng sanggol gamit ang kanyang hinlalaki. Angelica, bulong niya. Anak. Tinitigan niya ang maamong mukha ng kanyang anak na nasa langit. Noong namatay si Angelica, namatay na rin ang kalahati ni Maria. Nabuhay siya ng ilang taon na parang robot. Trabaho, uwi, tulog. Walang pangarap, walang saya. Pero nitong nakaraang buwan, binuhay siya ni na Angela, Bea, Clara at Diane. Binuhay siya ni Jose. Binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na maging ina, pangalawang pagkakataon na magkaroon ng pamilya. At ngayon, hahayaan na lang ba niyang agawin yon ng isang babaeng walang alam gawin, kundi magbilang ng pera? Hahayaan na lang ba niyang lumaki ang 4 na prinsesa sa isang mansyon na malamig, walang pagmamahal tulad ng gusto ni Patricia? Hindi. Humigpit ang hawak ni Maria sa picture frame. Bumaon ang bubog ng basag na salamin sa palad niya. Tumulo ang dugo, pero hindi niya ininda. Ang sakit ng sugat sa kamay ay gumising sa diwa niya. Tumayo si Maria. Mabigat ang kanyang katawan, pero diretso ang kanyang tayo. Tiningnan niya ang direksyon kung saan dumaan ang sasakyan ni Patricia. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang titulo, pero siya si Maria Santos. Siya ang nagpatulog sa mga bata noong nilalagnat sila. Siya ang nagpakain sa kanila noong gutom sila. Siya ang tinatawag nilang mama. Pinulot niya ang isa pang tsinelas. Inipon niya ang mga damit ng mga bata na nakakalat. Inilagay niya ang mga ito sa isang malaking plastic bag. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Tumingala siya sa langit. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang huling bakas ng kanyang kahinaan. Hintayin niyo ako, bulong niya. Ang boses ay matigas at buo. Babalikan ko kayo at isusumpa ko. Hindi ako papayag na manalo ang salapi laban sa puso ng isang ina. Naglakad siya paalis sa lugar na yon. Hindi na siya ang dating Maria na takot at mahiyain. Ang Maria na naglalakad ngayon sa gitna ng bagyo ay isang inang handang makipaggiyera. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng presinto. Ang ingay ng kalawang ay parang kuko na kumayod sa blackboard. Humakbang palabas si Jose. Masakit sa mata ang sikat ng araw, pero mas masakit ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Malaya na siya pansamantala, pero pakiramdam niya ay nakakulong pa rin siya. Sir Jose. Napatingin siya sa gilid. Nakasandal sa isang lumang kotse si Mateo. At sa tabi nito, si Maria. Namumubugto ang mga mata ni Maria. May band-aid ang kanyang palad. Pero nang makita niya si Jose, agad siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. Jose! Hagulgol ni Maria sa dibdib niya. Patawarin mo ako. Wala akong nagawa. Niyakap pabalik ni Jose si Maria. Inamoy niya ang buhok nito. Amoy araw at luma na sabon. Ito ang amoy ng tahanan na nawala sa kanila. Wala kang kasalanan. Paos na bulong ni Jose. Tumingin siya kay Mateo. Paano ako nakalabas? Nag-file tayo ng motion for bail, sagot ni Mateo. Seryoso ang mukha. Pero temporary lang to. Ang hearing ay sa makalawa na. At Jose, dehado tayo. Sumakay sila sa kotse ni Mateo. Luma ito at maingay ang makina.
Malayong-malayo sa Mercedes ni Patricia. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jose. Sa mansyon. Kailangan kong makita ang mga anak ko. Hindi pwede. Pigil ni Mateo. May restraining order. Pag lumapit ka sa gate ng village, kulong ka ulit. At this time, baka hindi na kita mailabas. Napayuko si Jose. Sinuntok niya ang upuan ng kotse. So ano? Hahayaan na lang natin sila doon. Alam ko kung paano mag-isip si Patricia. Hindi bahay ang tingin niya sa mansyon na yon, kundi factory. Factory ng mga robot. Habang bumabagtas sila sa kalsada, hindi maalis sa isip ni Jose ang kalagayan ng kanyang 4 na prinsesa. Sa kanyang imahinasyon, nakikita niya ang nangyayari. Sa oras na ito, sa malawak na dining room ng mansyon ni Patricia, alam ni Jose na nakahain na ang pinakamasasarap na pagkain. Steak, lobster, cake. Pero alam din niya na walang kumakain. At tama ang hinala niya. Sa loob ng mansyon, sa hawlan ng ginto, nakaupo ang 4 na bata sa mahabang mesa. Ang gaganda ng suot nila. Mga damit na galing Paris. Ang buhok nila ay inayos ng professional stylist. Mukha silang mga manika sa estante. Pero ang mga mata nila ay patay. Eat, utos ni Patricia. Nakaupo ito sa kabisera, humihiris ng steak. Ang mahal ng binayad ko sa chef na yan. Huwag niyong sayangin. Walang gumalaw sa mga bata. Nakayuko lang sila. Ayaw namin yan, matapang na sabi ni Angela. Gusto namin ng lugaw ni Mama Maria. Bumagsak ang tinidor ni Patricia. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Stop calling her mama! Sigaw ni Patricia. Yaya siya. Maid! Hampas lupa. At ang tatay niyo? Isang loser na kriminal. Kalimutan niyo na sila dahil hinding-hindi niyo na sila makikita. Napaiyak si Bea at Clara. Si Dayan ay nagtakip ng tenga. Tumayo si Patricia, inis na inis. Yaya Mel, sigaw niya sa katulong. Dalhin mo sila sa kwarto nila. Ilak ang pinto. Walang kakain hanggat hindi nila kinakain yung steak. Nag-walkout si Patricia. Naiwan ang mga bata kasama ang katulong na si Yaya Mel. Matanda na ito at matagal na sa pamilya Reyes. Kilala niya si Jose noong bata pa ito. Tinignan ni Yaya Mel ang mga bata. Naawa siya. Parang nakikita niya ang batang Jose sa mga mata ng mga ito. Malungkot at naghahanap ng pagmamahal sa maling lugar. Balik sa kotse ni Mateo. Nakatigil sila sa tapat ng isang convenience store para bumili ng tubig. Inabot ni Mateo ang isang itim na bagay kay Jose. Ano to? Tanong ni Jose. Video camcorder, sabi ni Mateo. Luma na yan, pero gumagana pa. Jose, kailangan natin ng bala sa korte. Hindi sapat ang emotional appeal. Kailangan natin ng pruweba na hindi masaya ang mga bata doon. Paano? Tanong ni Maria. Hindi nga tayo makalapit. May kilala ako sa loob, sagot ni Jose. Biglang naalala ang matandang yaya na nagpalaki rin sa kanya. Si Yaya Mel. Kung nandoon pa siya, baka tulungan niya tayo. Kinuha ni Jose ang cellphone ni Mateo. Sinubukan niyang i-dial ang lumang number ng landline sa quarters ng mga katulong sa mansyon. Sana hindi pa nagpapalit ng number. Ring, ring, ring. Hello? Boses ng matanda. Yaya Mel, garalgal na boses ni Jose. Saglit na katahimikan. Jose? Sir Jose? Diyos ko, ikaw ba yan? Yaya, tulungan mo ako. Ang mga bata, kumusta sila? Narinig ni Jose ang pagsinghot ng matanda sa kabilang linya. Sir, hindi sila kumakain. Iyak ng iyak. Hinahanap kayo. Hinahanap ang Mama Maria nila. Awang-awa na ako. Parang pinipiga ang puso ni Jose. Tumingin siya kay Maria at ini-loudspeaker ang telepono. Yaya, pakiusap ni Jose. Pwede ko ba silang makausap? Kahit saglit lang. Parang awa mo na. Naku sir, baka mahuli ako ni Ma'am Patricia. Nasa kabilang kwarto lang siya. Please, Yaya. Kahit marinig ko lang ang boses nila. Bumuntong hininga ang matanda. Sige. Hawak ko ang cellphone ko.
Puslit ko lang to. Ibibigay ko kay Angela. Mabilis lang, sir, ha? Narinig ni Jose ang mga kaluskos, ang tunog ng pagbukas ng pinto, ang mabilis na mga yapak. Tapos, ang boses na pinakahihintay niya. Papa, napapikit si Jose. Tumulo ang luha niya. Si Maria ay napahawak sa bibig para pigilan ang hagulgol. Angela! Baby! Papa! Sabay-sabay na sigaw ng 4 na bata. Papa, sunduin niyo na po kami. Ayaw namin dito. Takot kami kay Tita Patricia. Shh! Huwag kayong maingay. Bulong ni Jose kahit gusto niyang sumigaw din. Makinig kayo. Babawiin namin kayo. Pangako yan. Kumain muna kayo para lumakas kayo, okay? Papa, sabi ni Tita Patricia aalis daw kami. Sumbong ni Angela. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. Natigilan si Jose. Tumingin siya kay Mateo. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Aalis? Saan daw? Tanong ni Jose. Sa Amerika daw po. Sagot ni Angela. Next week daw po ang flight. Pero narinig ko po kanina. Tumawag siya sa airport, iniba niya po. Papa, bukas na daw po kami aalis. Nanigas si Jose. Bukas, hindi next week. Bukas, tatakas si Patricia. Ilalayo niya ang mga bata bago pa magkaroon ng hearing. Kapag nadala na sila sa Amerika, wala nang magagawa ang batas ng Pilipinas. Hindi na sila mababawi ni Jose kahit kailan. Papa, natatakot po ako. Iyak ni Angela. Ayaw namin sumama. Gusto namin sa bahay ni Mama Maria. Biglang may narinig silang kalabog sa kabilang linya. Anong ginagawa niyo? Boses ni Patricia. Ma'am, wala po Boses ni Yaya Mel. Akin na yang cellphone. Papa! Sigaw ng mga bata. Tuot! 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 Naputol ang linya. Nabitawan ni Jose ang telepono. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat pa sa libingan. Tumingin si Jose kay Mateo. Ang mukha ng abogado ay namumutla. Wala tayong time, sabi ni Jose. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang biktima. Boses na ito ng isang ama. Mateo, Maria, wala nang korte-korte. Kailangan nating kumilos ngayon. Anong gagawin natin? Tanong ni Maria. Pinupunasan ang luha at pinalitan ito ng determinasyon. Tumingin si Jose sa camcorder na hawak niya. Susugod tayo, sagot ni Jose. Kukuhanin natin sila at sisiguraduhin kong buong mundo ang makakakita sa gagawin ni Patricia. Pinaandar ni Mateo ang makina ng kotse. Umungol ito ng malakas, handa sa giyera. Tara, sabi ni Mateo. Ang gabi ay malalim, pero para kay Jose, gising na gising ang kanyang diwa. Ito ang huling laban. Malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Maria pagpasok sa loob ng courtroom. Hindi lang dahil sa aircon na sagad ang lamig, kundi dahil sa titig ng mga tao. Parang yelo ang tingin ni Patricia mula sa kabilang mesa. Parang bakal ang tingin ng huwes na nakaupo sa mataas na silya. Napayakap si Maria sa sarili niyang braso. Suot niya ang pinakamaganda niyang damit. Isang puting blusa na inutang pa niya sa kapitbahay at itim na slacks na medyo maluwag sa kanya. Pero sa tabi ng mga nakasuit na abogado at sa makintab na dress ni Patricia, pakiramdam ni Maria ay isa siyang basahan na naligaw sa palasyo. Himala na nandito sila. Kaninang umaga, akala niya ay tapos na ang lahat. Pero si Attorney Mateo ay parang isang milagro. Nagawa niyang kumuha ng emergency hold departure order bago pa man makasakay ng eroplano sina Patricia. Hinarang sila sa airport. Nagkagulo. At dahil sa gulo, napilitan ng korte na dinggin ang kaso ngayon din. Emergency hearing. Tinignan ni Maria si Jose. Nakapolo barong ito na hiniram lang kay Mateo. Malinis tignan, pero bakas sa mukha ang puyat at pagod. Hawak ni Jose ang kamay ni Maria sa ilalim ng mesa. Ang higpit ng hawak niya ay nagbibigay ng lakas kay Maria. All rise! Sigaw ng court officer.
Pumasok ang judge, isang matandang lalaki na may makapal na salamin. Umupo, sabi ng judge. This is an emergency custody hearing regarding the minors. Angela, B, Clara, and Diane Reyes. Nagsimula na. Unang tumayo ang abogado ni Patricia, si Attorney Go, kilala at mamahalin. Ang bawat salita niya ay matalas at puno ng kumpiyansa. Your Honor, panimula ni Attorney Go, naglalakad-lakad sa harap. Simple lang ang kasong ito. Sa kaliwa, mayroon tayong auntie, si Miss Patricia Reyes, bilyonaryo, respetado, kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga bata, pagkain, edukasyon, seguridad. Tinuro niya si Jose at Maria. Sa kanan, mayroon tayong ama na bangkarote, walang trabaho, nakatira sa squatters area at kasama niya. Tumigil si Attorney Go at tinignan si Maria na parang isang insekto. Isang babae na walang kaugnayan sa dugo sa mga bata, walang stable na trabaho, at walang kakayahang pinansyal. Yumuko si Maria. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha. Ang tanong ng korte ay simple, saan mas magiging ligtas ang mga bata? Sa mansyon o sa kalsada? Objection, sigaw ni Mateo. Your Honor, misleading. Hindi sila nakatira sa kalsada. May tahanan sila. Tahanan? Ngisi ni Attorney Go. Your Honor, may I present Exhibit A? May inilabas na mga litrato si Attorney Go. Nanlaki ang mata ni Maria. Mga litrato ito ng bahay niya noong gabing pinalayas sila. Ang mga gamit na nakakalat sa putikan. Ang mga batang umiiyak at marurumi. Ang itsura ng lugar na mukhang tapunan ng basura. Ito ba ang tahanan na sinasabi niyo? Tanong ni Attorney Go. Isang lugar kung saan ang mga bata ay namemiligro sa sakit at krimen. Napasinghap ang mga tao sa loob ng korte kahit ang judge ay napailing habang tinitignan ang mga litrato. Hindi! Bulong ni Maria. Hindi naman laging ganyan. Miss Santos, biglang tawag ni Attorney Go. Please take the witness stand. Nanigas si Maria. Ito na. Tumayo siya. Nanginginig ang tuhod na naglakad siya papunta sa witness stand. Umupo siya. Miss Santos, simula ni Attorney Go. Lumapit ito sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy niya ang mint sa hininga nito. Diretsuhin na natin. Magkano ang laman ng bank account mo ngayon? Tumingin si Maria kay Jose. Tumango si Jose, sinasabing magsabi ka ng totoo. Wala po. Mahinang sagot ni Maria. Wala? Ulit ng abogado. Kahit piso? May 50 pesos po ako sa wallet. Sagot ni Maria. Nagtawanan ng ilang tao sa likod. Mga staff ni Patricia. 50 pesos. Ulit ni Attorney Go na parang nandidiri. Miss Santos, ang tuition fee ng isa sa mga batang ito ay 200,000 pesos per year. Paano mo balak bayaran yon gamit ang 50 pesos? Hindi naman po kailangan sa mahal na school. So ipagkakait mo sa kanila ang magandang edukasyon? Putol ng abogado. Gusto mo silang maging katulad mo. Janitress. Walang pinag-aralan? Objection! Sigaw ni Mateo. Badgering the witness. Sustained, sabi ng judge. Attorney Go, watch your tone. Huminga ng malalim si Attorney Go. Miss Santos, hindi ka nila kadugo. Hindi ka nila ina. Bakit ka nandito? Anong habol mo? Pera ba ni Mr. Reyes? O baka naman ginagamit mo ang mga bata para makakuha ng awa? Hindi po. Napaiyak na si Maria. Mahal ko po sila. Ang mga bata, hindi naman po pera ang kailangan nila eh. Kailangan nila ng mag-aalaga, ng magmamahal. Noong may sakit sila, ako ang nagpupuyat. Noong gutom sila, hindi ako kumakain para may maisubo sila. Hindi po nabibili yon. Tumahimik ang korte sa sagot ni Maria. May halong sinseridad na hindi matatawaran, pero ngumisi lang si Attorney Go. Touching, sabi niya. But love doesn't buy medicine, Miss Santos. Love doesn't put a roof over their heads.
No further questions. Bumaba si Maria sa stand. Pakiramdam niya ay tinalupan siya ng buhay. Umiiyak siya habang bumabalik sa upuan. Hinawakan ni Jose ang kamay niya ng mahigpit, pero nanginginig din ang kamay nito. Your Honor? Sabi ni Attorney Go. Gusto kong tawagin ang aming huling witness, Miss Patricia Reyes. Tumayo si Patricia, taas noo, confident. Umupo siya sa witness stand at ngumiti sa judge. Miss Reyes, tanong ng abogado niya, bakit mo gustong kunin ang custody ng mga bata? Dahil mahal ko sila, sagot ni Patricia. At sa galing niyang umarte, halos maniwala na si Maria. Kapatid ko ang ama ni Jose. Nangako ako na aalagaan ko ang pamilya. Nasasaktan ako na makita silang naghihirap. Nagpunas siya ng pekeng luha. At, dagdag ni Patricia, at biglang nagbago ang tono ng boses niya. Naging seryoso. Natatakot ako para sa safety nila, hindi lang dahil sa kahirapan. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? Bumaling si Patricia kay Jose. Ang tingin niya ay puno ng awa, pekeng awa. Si Jose, may history siya. Kumabog ang dibdib ni Jose. Anong sinasabi niya? Bulong ni Jose kay Mateo. Naglabas si Patricia ng isang folder. Ito ang medical records at police reports mula noong nakatira pa si Jose sa mansyon, sabi ni Patricia. Jose has a history of violent outbursts due to alcoholism. Ilang beses na siyang nagwala. Ilang beses na siyang muntik makasakit. Sinungaling, sigaw ni Jose. Tumayo siya, galit na galit. Hindi totoo yan. Umiinom ako, pero hindi ako nananakit. Order, sigaw ng judge, pinukpok ang gavel. At may video ako, patuloy ni Patricia, hindi natitinag. Video noong nakaraang taon kung saan binabasag ni Jose ang mga gamit sa bahay habang lasing na lasing. Gusto niyo bang ipagkatiwala ang 4 na batang babae sa isang lalaking ganito? Nagbulungan ang buong korte. Ang tingin ng judge kay Jose ay nagbago. Mula sa awa, naging pagdududa. Napaupo si Jose, namumutla. Naalala niya ang videong yon. Gabi yon nang malaman niyang bankrupt na siya. Lasing siya. Galit sa mundo. Naghagis siya ng baso. Pero wala doon ang mga bata. Nasa kwarto sila. Pero sa mata ng korte, isa siyang halimaw. Tiningnan siya ni Maria. Jose? Hindi totoo yan, Maria. Bulong ni Jose, pero tumutulo na ang luha niya. Hindi ko sasaktan ang mga anak ko. Ngumiti si Patricia sa stand. Isang ngiti ng tagumpay. Parang gumuho ang mundo. Paano nila lalabanan ito? Ang pera? Kaya pa. Pero ang sirain ng pagkatao ni Jose? Tumingin si Mateo sa kanila. Kailangan natin ng video camera. Bulong ni Mateo. Nasa'yo ba, Jose? Kinapkap ni Jose ang bulsa niya. Wala. Naiwan niya sa kotse ni Mateo dahil sa pagmamadali kanina. Shit, mura ni Mateo. Kailangan nating i-adjourn to. Kailangan ko ng oras. Pero mukhang hindi na magbibigay ng oras ang judge. Handa na itong magbaba ng desisyon base sa ebidensya ni Patricia. If there are no more witnesses, simula ng judge. Your Honor, sigaw ni Mateo. May huli kaming ebidensya. Video evidence. Nasaan? Tanong ng judge. Nasa labas po. Sa sasakyan. You have 5 minutes counsel, sabi ng judge na iniinip. Or I will rule immediately. Tumakbo si Mateo palabas ng courtroom. Naiwan sina Jose at Maria. Nakatingin sa kanila si Patricia at bumulong ito ng walang boses pero nabasa nila sa bibig nito. It's over. Tik-tak, tik-tak. Parang bomba ang bawat galaw ng kamay ng orasan sa dingding. Nakayuko si Jose. Ang mga palad ay basang-basa ng pawis. Sa tabi niya, naririnig niya ang pigil na paghikbi ni Maria. Gusto niya itong damayan, pero pati siya ay parang mauubusan na ng hangin. 5 minuto. Iyon lang ang binigay ng judge at 4 na minuto na ang nakalipas. Tapos na ang oras, sabi ni Attorney Go
Nakangisi habang inaayos ang kanyang kurbata. Your Honor, mukhang nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Ang ebidensya ng aking kliyente ay malinaw. Jose Reyes is violent and unfit. Tumango ang judge. Tinaas niya ang gavel. Since the defense counsel is not here, blag. Bumukas ng malakas ang pinto ng courtroom. Pumasok si Mateo, hingal na hingal, basang-basa ng ulan, at may hawak na itim na camcorder. Nandito ang ebidensya, Your Honor. Sigaw ni Mateo, napahinto ang judge sa ere. Ilapit mo yan, attorney. Utos ng judge. This better be good. Mabilis na ikinabit ni Mateo ang camcorder sa projector ng korte. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang pinipindot ang mga wires. Tumingin si Patricia kay Jose. Nawala ang nangiti sa labi nito. Napalitan ng kaba. Objection! Sigaw ni Attorney Go. Hindi na authenticate ang video na yan, baka edited. Overruled, sabi ng judge. Gusto kong makita ang laman nito. Umilaw ang screen sa harap ng korte. Static muna. Kulay abo. Tapos, lumitaw ang isang imahe. Medyo magalaw, halatang patago ang pagkakakuha. Nasa loob ito ng mansyon, sa kwarto ng mga bata. Nakita ni Jose ang 4 niyang prinsesa. Nakaupo sila sa sahig, sa gitna ng napakaraming mamahaling laruan. Dollhouse na kasing laki nila, mga electric cars, mga manyika, pero walang naglalaro. Gusto ko na umuwi. Boses ni Bea, umiiyak ito. Sabi ni Tita Patricia, bawal na daw tayo lumabas. Sagot ni Angela, yakap-yakap nito si Bea. Sabi niya, dadalhin daw tayo sa malayong lugar, sa Amerika. Ayoko sa Amerika, sigaw ni Clara. Gusto ko kay Papa, gusto ko kay Mama Maria. Shhh! Saway ni Angela. Baka marinig tayo ng monster. Napasinghap ang buong korte. Monster. Iyon ang tawag nila sa kanilang tita. Sa video, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Patricia. Hindi ito ang Patricia na nakaupo sa witness stand kanina na maamo ang mukha. Ito ang totoong Patricia. Ano na naman ang iniiyak-yak nyo dyan? Sigaw ni Patricia sa video. Nakita sa screen kung paano nagunahan ang mga bata na sumiksik sa sulok. Takot na takot. Binigay ko na lahat. Pagkain, laruan. Anong gusto nyo, yung bahay ng basurero niyong ama? Mahal kami ni Papa, sagot ni Angela sa video. Lumapit si Patricia at dinuro ang bata. Wala kayong alam. Bukas na bukas din aalis tayo. At sisiguraduhin kong makakalimutan nyo ang pangalan ng ama nyo. I will brainwash you until you become perfect Reyes heirs. Naiintindihan nyo? Tumakbo palabas ang mga bata sa video, pero hinarangan sila ng bodyguard. Nag-black screen, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Dahan-dahang lumingon si Jose kay Patricia. Namumutla ang babae. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang kanyang abogado ay napayuko. Alam na talo na sila. Your Honor, basag ni Mateo sa katahimikan. Ito pa po, ang video ng mga bata noong nasa piling sila ni Jose at Maria. Nag-play ang pangalawang clip. Ito yung video na kinuha ni Jose gamit ang cellphone niya noong birthday ng kambal. Maliit ang bahay, masikip, walang mamahaling laruan, pero puno ng tawa. Nakita sa screen si Maria, puno ng icing ang mukha, tumatawa habang hinahabol ng mga bata. Nakita si Jose na buhat-buhat si Dayan, sumasayaw kahit walang music. Happy birthday! Sigaw ng mga bata. We love you, Papa. We love you, Mama Maria. Ang saya sa mga mata ng mga bata ay hindi mapagkakaila. Ibang-iba sa takot na nasa mata nila noong nasa mansyon sila. Pinatay ni Mateo ang projector. Tumayo si Jose. Hindi dahil sinabi ng abogado niya, kundi dahil dikta ng puso niya. Your Honor, garalgal na sabi ni Jose. Inaamin ko po, mahirap ako ngayon. Wala akong mansyon. Wala akong milyones. Tumingin siya kay Patricia. Pero tita, kaya mong bilhin ang korte. Kaya mong bilhin ang pinakamahal na pagkain.
Pero hindi mo nabibili ang tawa ng isang bata. Hindi mo nabibili ang yakap nila. Bumaling siya sa judge. Your Honor, kinuha po ng tita ko ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang dignidad ko. Pero parang awa niyo na po. Huwag niyo pong hayaang kunin niya ang puso ng mga anak ko. Dahil yun na lang ang yaman na meron sila. Napaluha ang court stenographer. Pati ang ilang staff ay nagpunas ng mata. Tumingin ang judge kay Patricia. Ang tingin nito ay matalim, puno ng pagkadismaya. Miss Reyes, sabi ng judge, ang boses nito ay mababa pero may bigat. Ang video na napanood ko ay nagpapakita ng emotional abuse at threat of abduction. Tinangkan niyong ilayo ang mga bata sa jurisdiction ng korte na ito. Fake yan! Biglang sigaw ni Patricia. Tumayo siya, nawala na ang poise. Edited yan! Sinungaling ang katulong na kumuha niyan. Tatanggalin ko siya sa trabaho. Sit down. Sigaw ng judge at pinalo ng malakas ang gavel. Ang pagwawala niyo ngayon ay nagpapatunay lamang sa nakita ko sa video. Huminga ng malalim ang judge. Isinulat niya ang desisyon sa papel. Kinabahan si Jose. Hinawakan niya ang kamay ni Maria. Malamig ang kamay nito, pero mahigpit ang kapit. In the case of custody for the Reyes minors, simula ng judge, parang huminto ang mundo ni Jose. The court finds that the best interest of the children lies with their biological father, Jose Reyes. Napasinghap si Maria. Furthermore, tuloy ng judge, dahil sa tangkang pagtakas at emotional trauma na dulot ni Patricia Reyes, ang korte ay naglalabas ng permanent restraining order. Hindi ka pwedeng lumapit sa mga bata nang hindi bababa sa 500 metro. Hindi! Sigaw ni Patricia. Hindi pwede to. Akin sila. Pera ko ang bubuhay sa kanila. Sheriff! Utos ng judge. Escort Miss Reyes out of my courtroom. Now! Nilapitan ng mga pulis si Patricia. Nagpupumiglas ito. Sumisigaw ng mga banta. Pero wala na siyang magagawa. Ang kapangyarihan niya ay tinapos na ng katotohanan. Habang hinihila si Patricia palabas, nagtama ang paningin nila ni Jose. Wala nang galit sa puso ni Jose. Awa na lang. Naaawa siya sa babaeng napakaraming pera pero napakahirap ng pagkatao. Salamat po, Your Honor. Bulong ni Jose. Bumaba ang judge at tinignan si Jose. Mr. Reyes, ibalik niyo na sila sa bahay. Hinihintay na nila kayo. Napayakap si Maria kay Jose. Umiiyak ito ng malakas. Pero sa pagkakataong ito, luha na ito ng tagumpay. Nanalo tayo, Jose. Hagulgol ni Maria. Nanalo tayo. Niyakap ni Jose si Maria at si Mateo. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Jose. Nakangiti habang tumutulo ang luha. Kailangan pa nating sunduin ang 4 na prinsesa. Lumabas sila ng courtroom. Ang ulan sa labas ay tumigil na. Sumisilip na ang araw. 6 na buwan na ang nakalipas. Pero minsan, kapag pumipikit si Maria, naaamoy pa rin niya ang amoy ng lumang courtroom. Naririnig pa rin niya ang tunog ng gavel ng judge. Pero pagdilat niya, ibang amoy at tunog na ang sumasalubong sa kanya. Amoy ng pritong bawang, amoy ng kumukulong nilaga. At ang tunog ay ang pinakamasarap na musika sa buong mundo. Mama, pahingi po ng extra rice para kay table 3. Sigaw ni Bea. Mama, ako na po magpupunas ng mesa. Sigaw naman ni Diane. Napangiti si Maria habang nag-aabot ng platito. Nandito sila ngayon sa JM's Carinderia. Isang maliit na pwesto na inupahan nila gamit ang naipon at kaunting tulong mula kay Mateo. Hindi ito aircon, hindi ito nasa mall. Ang mga upuan ay monoblock lang at ang mesa ay gawa sa plywood. Pero puno ito. Puno ng mga tao. Puno ng buhay. Lumingon si Maria sa kusina. Doon, nakatayo ang dating CEO na si Jose Reyes. Wala na ang mamahaling suit. Ang suot niya ngayon ay puting t-shirt na may mantsa ng tuyo at isang apron na may nakasulat na Kiss the Cook. Basang-basa siya ng pawis.
Ang buhok niya ay magulo. Pero habang hinahalo niya ang malaking kawan ng kaldereta, humuhuni siya ng kanta. Tumigil saglit si Jose, lumingon kay Maria at kumindat. Bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Kahit amoy sibuyas ito pa rin ang pinakagwapong lalaki sa paningin niya. "Order up!" sigaw ni Jose. Mabilis na tumakbo sina Angela at Clara para kunin ang order. Ang gagaling nilang waitress. Dati, pinagsisilbihan sila. Ngayon, natuto silang magsilbi. At sa totoo lang, mas masaya silang tignan. Mas malakas silang tumawa. Pumasok sa pinto ang isang pamilyar na mukha. Nakapolo barong pero nakatupi ang manggas. "Ninong Mateo." Sabay-sabay na sigaw ng 4 na bata. Dumugin nila ng yakap ang abogado. "Ops, ops! Dahan-dahan! May dala akong ice cream." Tawa ni Mateo. Lumapit si Mateo sa counter kung saan nandoon si Maria. "Kamusta ang negosyo, Mare?" Bati ni Mateo. "Eto pagod pero masaya," sagot ni Maria habang inaabot ang libreng soft drinks para sa kaibigan. "Ikaw? Balita ko na promote ka na sa law firm?" "Oo," ngiti ni Mateo. "Pero mas gusto ko pa rin tumambay dito. Mas masarap ang ulam." Tumingin si Mateo kay Jose na busy sa kusina. "Alam mo, Maria, bilib ako sa kanya. Akala ko noon hindi niya kakayanin. Akala ko babalik siya sa pagiging arogante kapag nakaluwag-luwag na. Pero tignan mo." Sinundan ni Maria ang tingin ni Mateo. Nakita niya si Jose na tumatawa habang tinuturuan si Angela kung paano maglagay ng garnish sa plato. Nagbago na siya, bulong ni Maria. Natagpuan na niya ang sarili niya. Nang gabing iyon, matapos magsara ng tindahan at mapatulog ang mga bata sa maliit na kwarto sa itaas ng karinderya, nagligpit si Maria ng mga mesa. Pagod na pagod ang katawan niya, pero magaan ang loob. Lumabas si Jose mula sa kusina. May dalang 2 baso ng juice. "Break time, madam," sabi nito. Umupo sila sa labas ng tindahan. Pinapanood ang mga sasakyang dumadaan. Hinawakan ni Jose ang kamay ni Maria. Magaspang na ang kamay ni Jose dahil sa pagluluto. Pero para kay Maria, ito ang kamay na nagbibigay ng seguridad. "Maria," panimula ni Jose. Seryoso ang boses. "Bakit? May problema ba sa inventory?" Kabadong tanong ni Maria. Umiling si Jose. "Wala. May narealize lang ako." Humarap si Jose sa kanya. "Dati, akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng sasakyan, sa taas ng building, sa laki ng pangalan." Tumingala si Jose sa langit, tapos tumingin diretso sa mga mata ni Maria. "Pero noong nawala ang lahat, at noong dumating ka, doon ko nalaman ang totoo. Ang tagumpay pala ay yung may uuwian ka, yung may kayakap ka, yung may tinatawag kang pamilya." May dinukot si Jose sa bulsa ng apron niya. Hindi ito kahon ng velvet. Isang simpleng tissue paper lang na nakatupi. Binuksan niya ito. Sa loob may isang singsing. Hindi ito ginto. Silver lang ito. Siguro nabili sa bangketa o sa silver shop sa palengke. Walang malaking bato. Simple lang. Pero kumislap ang mga mata ni Maria sa luha. "Maria Santos," sabi ni Jose. "Wala akong maipapangakong mansyon. Baka habang buhay tayong mag-amoy bawang. Baka mahirapan tayo minsan." Lumuhod si Jose sa semento. "Pero ipinapangako ko, hinding-hindi ka na mag-iisa. Mamahalin kita at ang mga bata hanggang sa huling hininga ko. Will you marry me? Will you be the real mother of my children?" Napahagulgol si Maria. Tumango siya ng paulit-ulit. "Oo, Jose, oo." Isinuot ni Jose ang singsing. Sakto lang. Perfect fit. Tumayo si Jose at niyakap siya, tapos hinalikan sa noo, sa ilong, at sa labi. Sa gitna ng yakapan nila, biglang may pumalakpak. Kilig much! Napalingon sila sa taas. Sa bintana ng kwarto, nakadungaw ang 4 na bata. Gising pala sila.
May papa at mama na kami. Official na! Sigaw ni Clara. Nagtawanan sina Jose at Maria. Kumaway sila sa mga bata. Habang papasok na sana sila sa loob, isang itim na luxury car ang huminto sa tapat ng karinderya. Napahinto si Jose. Kilala niya ang kotse ngayon. Bumaba ang bintana sa likod. Isang matandang lalaki, isang dating business partner ni Jose, ang dumungaw. Jose Reyes? Gulat na tanong nito. Ikaw ba iyan? Lumapit ng kaunti si Jose. Hawak pa rin ang kamay ni Maria. Mr. Tan, long time no see. Tiningnan ni Mr. Tan ang karinderya, ang apron ni Jose at ang singsing sa daliri ni Maria. Balita ko ang nangyari sa'yo, sabi ni Mr. Tan. Sayang ang galing mo, Jose. You were a shark within the industry. Naglabas si Mr. Tan ng isang calling card. Gold-plated ito. Bumubuo ako ng bagong team, sabi ng matanda. Kailangan ko ng VP. Malaki ang sweldo. Balik executive level. Tawagan mo ako kung gusto mong makaahon sa ganito. Tiningnan ni Jose ang calling card. Tiningnan niya ang karinderya. Tiningnan niya si Maria na may kaba sa mukha. Tiningnan niya ang bintana sa taas kung saan nakadungaw ang 4 na prinsesa na nagtatawanan. Ngumiti si Jose. Kinuha niya ang card. Salamat sa offer, Mr. Tan, sabi ni Jose. At ibinalik niya ang card sa matanda. Pero hindi ko na kailangang makaahon. Dagdag ni Jose ng may pagmamalaki. Nasa tuktok na ako ng mundo. I have everything I need right here. Nagulat si Mr. Tan. Saglit siyang natigilan, tapos tumango ng may respeto. Good for you, Jose. Good for you. Isinara ang bintana ng kotse at umalis ito. Huminga ng malalim si Jose. Ang sarap ng hangin. Sigurado ka ba? Tanong ni Maria. Malaking pera yon. Inakbayan ni Jose si Maria at sabay silang pumasok sa loob ng kanilang maliit na kaharian. Ang pera, nauubos, sagot ni Jose. Bago isinara ang pinto ng JM's Karinderya. Pero ang yaman na meron tayo ngayon, walang tax, walang expiration, at walang makakanakaw. Pinatay nila ang ilaw sa baba. Umakyat sila sa taas, kung saan naghihintay ang 4 na anghel at ang isang kinabukasang puno ng pag-asa.